Sa Japan, may isang kagubatang tinaguriang Okigahara o mas kilala bilang Suicide Forest. Matatagpuan ito sa paahan ng Mount Fuji, isang napakalawak at makapal na gubat na halos hindi natatagos ng liwanag. Kilala ito bilang lugar na dinarayo ng mga taong nawala ng pag-asa, kaya't libo-libo na ang naitalang nagpakamatay dito. Dahil dito, nagsulputan ng mga kwento at urban legend, mga yure o ligaw na kaluluwa na gumagala sa paligid, mga bulong na maririnig kahit nag-iisa ka, at ang sinasabing kakayahan ng gubat na iligaw ang sino mang papasok dito. Ako si David, isang simpleng Pinoy na nagbakasyon sa Japan. Wala naman talaga sa plano ko ang pumunta sa Okigahara, pero dahil sa dami ng videos at artikulo na nakita ko tungkol dito, naisip kong subukan. Hindi bilang thrill seeker, kundi dahil curious ako kung totoo ba ang mga kwento. Nang makarating ako sa paahan ng gubat, bumungad agad ang mga signboard na may nakasulat na, "Isipin mo ang iyong pamilya, huwag mong tapusin ang iyong buhay mag-isa." Kinilabutan ako. Iba ang pakiramdam ng lugar. Sobrang tahimik. Halos wala kang maririnig na huni ng ibon. Habang naglalakad ako sa trail, napansin ko ang mga tali at makukulay na tape na nakatali sa mga puno. Akala ko nung una ay guide lang ng mga hiker, pero sabi ng guidebook na dala ko, yun daw ay ginamit ng mga pumasok para hindi maligaw. Nakakakilabot lang isipin na hindi lahat ng gumamit ng tali ay nakalabas pa ng buhay. Habang lumalalim ako, unti-unti kong nararamdaman na parang may mga matang nakamasid. Minsan, tila may mahinang bulong na dumadampi sa hangin. Mahirap intindihin pero malinaw ang pakiramdam. Parang tinatawag ako na pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng gubat. At bago ko namalayan, wala na ako sa main trail. Hindi ko maalala kung kailan ako lumihis. Basta, bigla na lang akong nasa gitna ng mas makapal at mas madilim na bahagi ng kagubatan. Doon nagsimula ang bigat ng pakiramdam. Parang may humahabol, pero sa tuwing lilingon ako, wala naman akong makikita. Hindi ko alam kung paano ako napalayo sa trail. Isang iglap lang, nasa gitna na ako ng kagubatan na halos hindi na natatamaan ng liwanag. Sa bawat takbang, mas lalo akong natatabunan ng katahimikan. Isang uri ng katahimikang hindi nakakapayapa, kundi nakakapanginig. Parang sinadya ng gubat na lamunin ako. Huminto ako sandali. Sinubukan kong bumalik sa dinaanan ko. Pero kahit saan ako lumingon, pare-pareho lang ang itsura. Puno, ugat, at makakapal na dahon. Wala akong makita ni kahit anong sign na may ibang dumaan doon. Doon ko narinig ang unang bulong. Mahina lang, parang hininga na dumampi sa tenga ko. "Kokoni ite." Nanindig ang balahibo ko. Akala ko may tao. Baka may kapwa hiker. Pero nang sumigaw ako ng, "Hello?" Walang sumagot. Tanging eko lang ang bumalik. At kasabay noon ay parang biglang dumami ang bulong sa paligid. Mga salita na hindi ko maintindihan. Pabilis ng pabilis, palapit ng palapit. Napasandal ako sa puno. Pilit na iniisip na baka guni-guni lang. Pero sa gilid ng paningin ko, may gumagalaw. Anino. Mabilis. Dumadaan sa pagitan ng mga puno. Humigpit ang hawak ko sa backpack ko at nagdesisyong tumakbo pa atras. Pero habang tumatakbo ako, napansin kong hindi ako nakakalayo. Parang umiikot lang sa parehong lugar. Hanggang sa mapansin ko ang isang pulang tali na nakatali sa puno. Sinundan ko ito, umaasang makalabas. Pero sa dulo ng tali, hindi daan ang bumungad.
kundi isang luma at halos nabubulok na tent. May nakakalat na gamit, damit, lata ng pagkain at isang pares ng sapatos na nakakalat na para bang iniwan ng may-ari. At sa loob ng tent, may nakasabit na lubid. Umakbang ako pa atras, pero bigla kong narinig ang tunog ng pagaspas. Parang may nakabitin. Pag-angat ng tingin ko, may nakita akong anyo. Isang katawan na nakalaylay mula sa sanga. Marahan ang pag-ugoy. Pero nang titigan ko, wala siyang mukha. Puti lang na balat na parang pinunasan. Natigilan ako. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa bumukas ang bibig ng nilalang na yun. Isang itim na butas. At mula roon, narinig ko ulit ang mga bulong. Ngayon, mas malinaw na. Tatagalogin ko na lang po. Sumama ka na. Wala ka ng saysay. Napatakbo ako. Hindi ko na alam kung saan. Ang mga anino, sabay kong kumikilos. Ang mga puno, parang lalo pang dumikit sa isa't isa. Sinasara ang daan. At habang humahabol ang hininga ko, doon ko napansin, hindi na ako nag-iisa. May mga paa na akong naririnig, sabay sa bawat hakbang ko. Pero tuwing lilingon ako, wala akong nakikita. Hanggang sa tuluyan akong matumba. At sa sahig ng kagubatan, doon ko nakitang nakapalibot sa akin ang mga aninong walang muka. Unti-unti silang lumalapit, marahan, tila sinisira ang aking katinuan. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas. Basta ang huling naalala ko, tumakbo ko ng walang direksyon. Halos mabaliw na sa mga bulong at aninong nakapaligid. Parang ilang oras akong naglakad, pero bigla na lang ako natigilan nang makita ko ang liwanag, ang dulo ng trail. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Doon ko na lang napansin na pawis na ako, hingal na hingal, at nanginginig ang buong katawan. Ang paligid ay tahimik pa rin, pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ako nasa gitna ng impyerno ng mga puno. Nang makalabas ako sa mismong pasukan ng gubat, muntik akong mapaupo sa lupa sa sobrang pagod. Sa gilid, nakita ko ang signage na kanina ko lang nadaanan. Isipin mo ang iyong pamilya. Ikaw ay may karapatang mabuhay. Pero ngayon, ibang bigat ang dala ng mga salitang yon. Para silang boses na bumabalik sa isip ko na para bang sinasabi, maswerte ka, buhay ka pa. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nawala sa loob. Maaaring ilang oras o baka mas mahaba pa. Pero isang bagay ang sigurado. Kung hindi ako agad nakakita ng daan palabas, baka isa na lang ako sa mga kwento na dinadagdag sa kasaysayan ng Okigahara. Habang papalayo ako, hindi ko maiwasang lingunin ulit ang gubat. Ang mga puno, tila nakatingin, tahimik lang, pero puno ng lihim. Para bang inaanyayahan pa rin akong bumalik. Pero isang bagay ang alam ko sa sarili ko. Hindi na, at kailanman ay hindi ko nababalikan ang lugar na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Sa Japan, isa sa mga pinakakilalang urban legend ang kwento ng Teke-Teke. Sinasabi nilang babae raw siya noon na naaksidente sa riles ng tren. Nahati ang kanyang katawan mula baywang pababa at mula noon, hindi na siya natahimik. Gumagala siya tuwing gabi, gumagapang gamit ang kanyang mga kamay at sinasamahan yun ng nakakatakot na tunog ng at kapag narinig mo raw yun, wala ka ng kawala. Hindi ko akalaing hindi lang pala kwento ang lahat ng yun. Ako si Thea, isang Pinay na nasa Japan para mag-aral.
Dahil sa schedule ko sa universidad, madalas ako umuwi ng gabi. Isang beses, matapos ang halos buong araw na klase at part-time job, inabot ako ng halos 12:00 ng gabi bago makalabas sa istasyon ng tren. Tahimik ang paligid, kakaunti na lang ang tao at karamihan ay nagmamadali ring makauwi. Lumabas ako sa exit at doon ko lang napansin kung gaano kalamig ang hangin. Wala na halos dumadaan na sasakyan. Tanging mga ilaw ng poste ang nagsisilbing gabay ko sa madilim na kalsada. Habang naglalakad ako, nararamdaman kong lalo akong kinakabahan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Para bang may mabigat na nakasunod sa bawat takbang ko. Sinubukan kong huwag pansinin at nagpatuloy lang ako. Hanggang sa makarinig ako ng kakaibang tunog. Mahina, parang kumakalabog sa simento. Napatigil ako, napalingon sa likod, pero wala akong nakita. Pinakinggan ko ulit, at ngayon, mas malinaw na. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa isip ko, baka guni-guni lang, baka galing lang sa mga tren sa malayo. Pero ramdam ko, hindi ordinaryong tunog yun. Pinilit kong bilisan ang lakad ko. Halos tumatakbo na. Pero sa bawat yabag ko, kasabay kong naririnig na mas malapit ang tunog. Hanggang sa naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa binti ko. Paglingon ko, doon ko siya nakita. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, nangingitim ang mga mata. Pero ang pinakang kinilabutan ako, wala siyang ibabang katawan. Gumagapang siya sa lupa, mabilis, parang hayop na kumakalas sa pagkakakadena. Ang bawat pagdikit ng kanyang mga siko at kamay sa simento ang siyang gumagawa ng nakakatakot na tunog. Nanlaki ang mga mata ko. Parang nanigas ang katawan ko sa takot. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa ngumiti siya. Isang ngiting walang buhay at puno ng galit. At sa isang iglap na yun, bigla siyang kumaripas ng paggapang patungo sa akin. Sobrang bilis. At kahit anong gawin ko, hindi ko alam kung makakatakas pa ako. Tumakbo ko ng buong lakas. Halos mabaliw ako sa kaba habang naririnig ko ang nakakabinging tunog na bumubuntot sa akin. Parang mas mabilis pa siya kaysa sa sarili kong mga paa. Sa bawat segundo, pakiramdam ko ay mas lalong lumalapit siya. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay nahaluan ng amoy ng kalawang, parang dugong natuyo sa rilis ng tren. Diyos ko, tulungan mo ako. Halos bulong ko habang halos hindi na ako makahinga. Natanaw ko ang isang lumang overpass sa dulo ng kalsada. Walang tao pero yun na lang ang naisip kong takbuhan. Dumiretso ako doon. Halos madapa pa sa pagmamadali. Pag-akyat ko ng hagdan, sumilip ako saglit. Nandun pa rin siya, gumagapang paakyat at mas mabilis na siya ngayon. Nanlilisik ang mga mata niya, nakangisi habang hinihila ang sarili niya pataas. Ang tunog ng kanyang mga kamay sa bakal na hagdan ay mas lalong nakakapangilabot. Napaiyak ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, pero tumakbo pa rin ako patawid ng overpass. Hanggang sa isang bus ang biglang dumaan sa kalsada sa ibaba. Malakas ang ugong kasabay ng bugso ng hangin. Paglingon ko muli sa hagdan, wala na siya. Tahimik na ulit, parang walang nangyari. Nanatili ako nakatayo roon, nanginginig, hindi makapaniwala sa mga nakita ko. Maya-maya,
bumuhos ang luha ko. Hindi dahil sa sakit ng katawan o pagod, kundi dahil alam kong nakaligtas ako. Pagka-uwi ko sa inuupahan kong apartment, halos hindi na ako nagsalita. Ni hindi ko nakunento kahit kanino ang naranasan ko. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi na ako maglalakad mag-isa sa 10 oras ng gabi dito sa Japan. At ayoko nang marinig kailanman ang tunog ng Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Hiroshi, isang estudyante dito sa Kyoto. Madaling araw na noon, 2:00 siguro, at kagagaling ko lang sa trabaho sa ramen shop. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid, parang ako lang ang tao sa buong lungsod. Habang naglalakad ako pa uwi sa makipot na kalsada malapit sa sementeryo, napansin kong may babae sa kabilang kalsada. Nakasuot siya ng pulang coat at surgical mask. Normal lang naman dito sa Japan, lalo na kapag may sipon. Pero ang hindi normal ay ang pagtitig niya sa akin. Huminto ako sa paglalakad. Ganon din siya. Kinilabutan ako. Naglakad ako ng mas mabilis. Pero naririnig ko ang yapak niya. Hindi siya naglalakad ng normal. Tila ba dumudulas lang ang paa niya sa kalsada. Walang tunog kundi isang mahina, parang kaluskos ng papel. Pagliko ko sa isang sulok, bigla siyang nawala sa paningin ko. Akala ko ligtas na ako. Pero pagharap ko sa harap ng apartment ko, nandun siya. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Teka, paano siya nakarating dito nang mas mabilis kaysa sa akin? Bulong ko sa sarili. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan. Nakapako lang ako sa kinatatayuan ko. Tinignan ko ang kanyang mga mata. Walang emosyon, parang basang salamin. Tinanong niya ako, pangit ba ako? Nanlamig ang buong katawan ko. Narinig ko na ang urban legend na ito, ang Kuchisake Onna. Ang babaeng may maskara. Kung sumagot ako ng oo, papatayin niya ako. Kung hindi, aalisin niya ang maskara at ipapakita ang ginilit niyang bibig at tatanungin ulit ako. Nanlaki ang mata niya. Pangit ba ako? Ulit niya, mas malalim na boses. Sumigaw ako. Tumakbo papasok sa apartment ko. Sinara ko agad ang pinto. Binarahan ko ang pintuan. Walang yabag, walang katok, wala. Akala ko ligtas na ako. Pero sa salamin ng bintana, nakita ko siya. Nakangiti, wala ng maskara, at wala rin siyang refleksyon. Ako si Yuki. Nagtatrabaho bilang janitress sa isang lumang gusali sa Osaka. 5 taon na akong naglilinis doon tuwing gabi. Pero may isang palapag na pinagbabawalan sa amin. Ang ika-10 palapag. Ayon sa supervisor ko, walang ika-10 palapag sa gusaling ito, hanggang 9 lang. Pero minsan, habang naglilinis ako sa elevator, napansin kong kumikislap ang pindutan ng 10th floor. Napaisip ako, hindi ko naman nakita yun dati. Siguro sira lang ang panel.
sabi ko. Pero sa gabi ring yun, hindi ko napigilan ng sarili kong pindutin ito. Pagka-click ko, biglang bumigat ang hangin sa loob ng elevator. Umusad ito pataas, pero pakiramdam ko, napakatagal ng biyahe. Parang wala sa oras. Pagbukas ng pinto, madilim ang paligid. Pumasok ako, dala ang flashlight ko. Hindi ito mukhang opisina. Mukha itong abandonadong ospital. May mga sirang kama, dugo sa sahig at mga aninong dumadaan sa dulo ng pasilyo. Hello? Tawag ko. Walang sumagot. Hanggang sa makarinig ako ng iyak. Isang batang babae, nakasuot ng puting damit, ang lumitaw mula sa likod ng kurtina. Ate, tulungan mo ko. Hindi ko sila matagpuan. Anong pangalan mo? Tanong ko habang nilalapitan siya. Ngumiti siya. Bigla siyang lumapit sa mukha ko. Ang pangalan ko, Yuki rin. Nagulat ako. Tinignan ko siya at napansin kong kamukha ko siya. Pero ang mata niya, itim lang. Walang puti. Tumakbo ako pabalik sa elevator. Pinindot ko ang lahat ng pindutan. Bumalik ito sa ground floor. Nanginginig ako habang lumalabas at pagsilip ko ulit sa panel ng elevator, wala na ang 10th floor. Kinabukasan, tinanong ko ang matandang gwardya. Tumingin siya sa akin. Seryoso ang muka. Iha. May janitress noon na nawala habang naglilinis sa ika-10 palapag. Ang pangalan niya ay Yuki. Ako po si Rodel. Isang OFW na janitor dito sa Tokyo. 5 taon na akong hindi nakakauwi sa Pilipinas. Para kahit papano, napapawi ang lungkot ko tuwing nagpapadala ako ng balikbayan box sa pamilya ko. Puno ng chocolates, noodles at mga second-hand items na kinukuha ko mula sa mga tinatapon ng mga Hapon. Isang araw, may nakita akong isang lumang manika sa tapat ng isang lumang bahay na sinasabing haunted. Maganda pa ang manika, nakasuot ng kimono at mapupula ang pisngi. Naisip ko, para sa anak ko ito. Kaya't nilagay ko ito sa box kasama ng ibang gamit. Pero simula noon, may mga kakaibang nangyayari na sa apartment ko. Tuwing gabi, parang may batang tumatawa sa sulok. Bumubukas ng kusa ang TV. Umiilaw ang banyo kahit wala namang tao. At ang pinakang kakaiba, nakikita ko minsan ang manika sa lamesa ko. Kahit dapat ay nasa box na napadala ko na. Kunento ko ito sa isa kong kaibigan na half Japanese. Agad siyang namutla nang ipakita ko ang litrato ng manika. Saan mo nakuha ito? Tanong niya. Sa may lumang bahay sa Shinagawa. Sabi ko. Rodel, yan ang Okikudal. Ayon sa alamat, may batang babae na namatay at ang kaluluwa niya ay nasa loob ng manikang yan. Hindi mo dapat yan pinakialaman. Kinabahan ako. Tinawagan ko agad ang asawa ko sa Pilipinas. Pero huli na. Natanggap na nila ang box. Pagbukas nila, wala raw manika sa loob. Pero simula noon, sabi ng anak ko, may bagong ate raw siya na kalaro niya tuwing gabi.
Ako si Marisa. Nagtatrabaho bilang caregiver sa isang private nursing home sa Yokohama. Maganda ang pasilidad, tahimik ang paligid, at maayos ang trato sa mga empleyado. Pero may isang lugar sa pasilidad na bawal naming pasukin. Room 303 sa ikatlong palapag. Ayon sa head nurse, storage lang yan, huwag nyo nang alalahanin. Pero napansin ko, gabi-gabi, may umiilaw sa loob. Minsan parang may kumakalabog at minsan may umiiyak. Isang gabi, nag-duty ako mag-isa. Pag-ikot ko sa hallway, may narinig akong umiiyak na matandang babae. Tulong! Hindi ko na makita ang asawa ko. Sinundan ko ang tunog. Sa gulat ko, tumigil ito sa mismong pinto ng room 303. Napalunok ako. Baka naman may naiwan. Sabi ko. Isinuksok ko ang susi. Bumukas ang pinto. Madilim. Amoy amag. Sa loob, may kama. May nakahiga. Isang matandang babae. Namumutla, payat at tila matagal nang hindi gumagalaw. Tulong? Tanong ko. Dahan-dahang lumingon ang babae. Mapurol ang mga mata at dahan-dahang ngumiti sabay bulong ng "Ikaw na ang susunod." Tumakbo ako palabas. Kinabukasan, sinabihan ako ng administrator na imposibleng may tao sa kwartong yun. Walang pasyente doon. Matagal na rin daw sarado yun. Mula nang may mamatay doon, isang matandang babae. Natagpo ang wala ng buhay. Hinihintay ang asawa niyang namatay na rin. Dekada na ang nakalipas. Simula noon, hindi na ako naglalakas loob lumapit sa ikatlong palapag. Pero gabi-gabi, sa oras ng duty ko, naririnig ko pa rin ang iyak at minsan parang may boses na bulong sa tenga ko habang naglilinis ako sa hallway. Nakita mo na ba ang asawa ko? Nakita mo na ako, kaya hindi ka na makakatakas. Ako si Arman, isang Pinoy na nagtuturo ng English dito sa Tokyo. Isang gabi, inabot ako ng overtime. Pagkatapos ng klase, tumakbo ako papuntang Kichijoji Station para sumakay sa huling tren pa uwi. Pagdating ko sa platform, tahimik ang paligid. Walang ibang tao kahit dapat ay rush hour pa. Dumating ang tren, pero iba ang itsura. Luma, parang hindi ginalaw ng dekada. Sa loob, puro itim at puti ang ilaw. Wala ring tao. Nagdalawang isip ako, pero pumasok pa rin. Kailangan ko nang makauwi. Habang tumatakbo ang tren, napansin kong hindi lumalampas sa mga istasyon ang sinasabi sa speaker. Paulit-ulit lang. Susunod na istasyon? Kichijoji. Pero di ba galing na akong Kichijoji? Lumabas ako sa susunod na hinintuan. Pero paglabas ko, doon pa rin ako. Parehong signage, parehong vending machine. Pero mas madilim, mas tahimik. Lahat ng paligid, parang wala ng bahay. Bumalik ako sa tren. Iba na ang mga pasahero. Lahat sila nakaupo
Nakayuko, mapuputla at habang naglalakad ako, may isang babaeng nakakimono ang dahan-dahang tumingin sa akin. Putya, wala siyang mata. Sunod-sunod, isa-isang napatingin sa akin lahat. Lahat sila. Mga mukha ng patay. Tumakbo ako pabalik sa pintuan. Bad trip, sarado na. Tumunog ang speaker. Wala nang balikan. Nagising akong nakahandusay sa tulay ng Kichijoji Station. Akala ko bangungot lang pero nang buksan ko ang bag ko, may papel sa loob. Luma na. May nakasulat sa wikang Hapon. Pinabasa ko sa kaibigan ko kinabukasan. Ang ibig daw sabihin, salamat sa pagsakay. Sa susunod, manatili ka na. Ako si Abby, ex ni... joke lang po. May naalala lang po ako. Ako si Abby, isang yaya ng batang Hapon sa Osaka. 5 taon na akong nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya. Maayos silang kausap, mabait ang batang si Haru. 4 na taong gulang. Isang hapon, habang nasa playground kami, napansin kong may batang lalaki sa tabi ng swing. Nakatitig lang siya kay Haru. Gusgusin pero may hawak na pulang lobo. Kaibigan mo yan, Haru? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ko siya kilala, pero sabi niya, gusto niya raw akong isama sa bahay niya. Kinabahan ako. Nilingon ko ulit ang bata. Pero wala na siya. Pagsapit ng gabi, nilagnat si Haru. Paulit-ulit siya nagsasalita habang natutulog. Pulang lobo, pulang lobo. Sama ako. Kinabukasan, dinala siya sa ospital. Sabi ng doktor, simple lang daw na trangkaso pero habang nagbabantay ako, may dumaan sa hallway. Isang batang lalaki, may hawak na lobo. Tumingin sa akin at ngumiti. Bumalik ako sa bahay para kumuha ng gamit. Sa gate, may nakapaskil na lumang flyer. May batang Pinoy na nawawala raw 10 taon na ang nakakaraan. Ang huling suot, puting t-shirt, may pulang lobo. Nang ipakita ko sa lola ni Haru ang litrato, namutla siya. Yan ang batang sinasabi ng mga matatanda rito. Umaakit ng mga kaluluwa. Pinaglalaroan niya raw ang sariling lobo at nalunod sa kanal. Hindi na nahanap. Simula noon, tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, tumutunog ang doorbell ng mag-isa. Pagsilip sa CCTV, walang tao. Pero minsan, may nakikita kaming pulang lobo, lumulutang sa gate.